Good day po, Sir Paul. Dahil malapit na po ang undas, isi-share ko po ang experience ko. Ako po si Empoy. Sa ngayon 40 plus years old na po. Pamilyado na po akong tao at sa kasalukuyan, pagninegosyo po ang pinagkakakitaan ko. Sari-sari / grocery store po. Anyway, itong ibabahagi ko pong kwento, naganap noong ako'y jeepney driver pa lang po. Binata pa ako noon. Siguro mga mid-20s, mga ganyan. Hindi ko na rin matandaan po yung taon. Bastang alam ko po nito, bisperas po ng araw ng mga patay nito. Normal na gabi po. Mahangin, mabituin, pero marami pong pasahero noon. Ganyan naman kasi, kapag mga bisperas po ng holiday sa Pilipinas, may mga nag-uuwian. Diyan po sila madalas bumabiyahe. Alas 7 po ng gabi, punong-puno po ako noon. By the way, ang ruta ko po pala noon, Hulo hanggang Divisoria. Alam nyo na yan kung saan. Yan po yan sa may Nabotas, sa may Malabon, hanggang Tondo. Yan po ang ruta ko. Sumapit ang alas 8, alas 9, alas 10. Marami pa rin akong pasahero. At dahil binata pa nga ako noon at sa mga magulang pa ako nakatira, talagang sinasamantala ko ang pagkakataon. Hanggat marami akong pasahero, talagang biyahe lang ng biyahe. Pagsapit po ng alas 11, dito, umunti na po ang mga pasahero. Nasa Divisoria ako noon. Kako, last trip ko na yun. Hindi na nga ako napuno noong nasa Divisoria ako. Kalahati lang siguro. Biyahe ako noon. Tuwang-tuwa ko. Boundary. Makakapag-uwi pa ako ng paboritong lechon manok ng nani at tatay ko, pati ng mga kapatid ko. Tagahulo rin kasi kami. Doon sa may Rodriguez. Kaya saktong-sakto ka ako. Hindi po nagtagal. Unti-unti na rin pong nagbababaan ng mga pasahero ko. Maya-maya po. Nasa may bandang Agora na po ako. Pagkita ko sa may rearview mirror ko, 3 na lang po kasalukuyan ng mga pasahero ko noon. Nang maya-maya po, sa harapan ko, may nakita akong nagpara. Babae po ito, nakaputing bestida. Hindi ko naman masyadong makita ang muka. Hinintuan ko ito syempre. Dahan-dahan pa nga itong naglakad hanggang sa nakasakay na nga po. Doon po siya sa may bandang dulo, sa may kaliwa. Maya-maya pa, bumaba na po ang dalawa. Ang natira na lang po na pasahero ko noon, yung isa sa likod ko at yung babaeng kasasakay lamang. Napapaisip nga ako noon, bakit ka ako hindi pa nagbabayad to? Baka kako mag 1, 2, 3 lang. Hayaan na nga kako. Boundary naman ako Ganun naman kasi talaga ako minsan. Kahit alam kong nag 1, 2, 3 na ang mga tao. Boundary man o saktuhan lang ang kita. Hindi ko na sinisita. Minsan kasi iniisip ko, baka walang pera, may problema, o kahit nandadaya pa yan. Hayaan na lang. Konting tulong na lang sa kanya. Hindi ko naman kawalan yun. Basta ako, nakatulong. Maya-maya po, yung nasa likod ko po na pasahero, yung babaeng estudyante, napansin kong palapit po ng palapit sa likod ko. Nagkakatitigan niya kami sa rearview mirror. Nang maya-maya, bigla po siya nagsalita sa likuran ko. Kuya, nakikita niyo rin ba siya? Ano miss? Kaya ba kayo huminto kanina kasi nakita niyo siya? Pumarap po ba siya sa inyo? Ano bang pinagsasabi mo, miss? Yung pasahero po doon sa may dulo. Yung nakaputi. Bakit? Kuya, hindi na yan tao. Kaluluwa po yan. Ewan ko pero bigla ako nangingigat ng lambot sa mga sandaling yun. Natakot, kinabahan, basta nabahala ako. At pagbalik ng lingon ko doon sa may likuran, kung saan nga nakapwesto ang babaeng nakaputi, ay laking gulat ko na lamang nang bigla itong nawala. At pagtingin ko sa aking tabi, sa may passenger side, nandoon na po siya. Napatili nga rin po ang estudyante sa likuran ko. Sa gulat ko nga, nakabig ko rin pakaliwa ang manubela. Mabuti nga wala kaming kasalubong. Talagang nakain ko yung kalahati ng kalsada sa kabila. Naibalik ko naman ito. At pagbalik ko ng lingin doon sa may passenger seat, nawala na po ang babaeng nakaputi.
Agad ko namang hininto ang sasakyan. Huminga kami ng malalim ng babae. Miss, okay ka lang? Okay lang po, kuya. Ano yun? Kaluluwa po yun, kuya. Baka po naligaw dahil malapit na yung araw ng mga patay. Kuya, pwede ba ako dyan na lang sa tabi mo? Nakakatakot po eh. Sige, mas mabuti pa. Ang dami naming napagkwentuhan ng estudyante na yun. Tagahulo rin pala siya. At to cut the long story short, siya po pala yung napangasawa ko. Uy, 25 years old lang po ako na. And that time rin po legal age na siya. 21 years old. Hanggang sa makauwi naman kami, hindi na kami pinagpakitaan pa ng babae na iyon. Hinatid ko pa nga siya hanggang sa kanila. Hetong sunod na ikikwento ko sa inyo. Jeepney driver pa rin po ako nito. Pero this time, jowa ko na po itong si girl. Pero hindi po ito patungkol sa kanya. Sariling karanasan ko lang po ito. Yung ruta ko po, ganoon pa rin. Hulo to Divisoria. Maulan po nitong time na to. Gabi na rin po. Konti na lang ang pasahero ko po noon. Sa mga sandali po na ito, nasa may bandang nabotas na po ako nito. At dahil nga umuulan, wala talagang masyadong tao. Wala ring masyadong sasakyan. Chill driving lang ako noon. Ngunit maya-maya po, kasabi po ng malakas na ulan, may narinig akong para pong pagaspas ng pakpak. Malaki, malakas. Dinig na dinig po yun. Napatingin nga ako sa rearview mirror ko. Yung mga pasahero ko, sumisilip po sa bintana. Sumisilip sa kung saan. Parang kagaya ko, hinahanap din po nila yung pinanggagalingan po ng pagaspas ng pakpak. Makalipas lang po ang ilang sandali, laking gulat na lang naming lahat na sa ibabaw po ng jeep kong minamaneho, bigla na lang pong may kumalampag. Parang may nalaglag. Parang may something sa taas. Naapektuhan nga nun yung pagmamaneho ko eh. Parang may bagay na nagpapahinto. Basta, ang hirap. Ilang saglit pa, laking gulat ko na lamang po nang muli na namang kumalabog. At sa pagkakataon na yun, napasigaw at nagtilian na po ang mga pasahero ko sa likod. At pagtingin ko naman doon, laking gulat ko nang nagkabutas-butas na po yung bubungan po ng jeep. Yung para bang may nagtataga, yung parang may humahampas na malaking bagay. Ganoon po. Sigawan ng mga tao. Pumapasok na po ang tubig. At the same time, may nakikita na rin po kaming kung anong gumagawa nun sa itaas. Ang sabi nila, hinto ko na raw yung jeep. Bababa raw sila. Pero ang ginawa ko po noon, imbis po na huminto, binilisan ko po ang pagpapatakbo. Mabilis na mabilis. Sigawan ng mga tao. Hanggang sa nag-brake ako ng napakalakas. Mabuti, bago po yung gulong ko noon at ka-change oil at ka-tune up ko lang din po ng sasakyan ko. Sa ginawa ko pong yun, yung nasa itaas ko po, bigla pong tumalsik sa aking harapan. Natahimik kaming lahat dahil nakita po namin na may isang nilalang na hindi ko talaga mawari kung ano. Tao po ang katawan nito, pero meron siyang pakpak na napakalaki. Sumunod ko naman pong ginawa. Pinaandar ko ng mabilis ang sasakyan ko. Sasagasaan ko siya. Sigawan muli ang mga tao. Miski yung nilalang na nandoon, nagulat din sa gagawin ko. Akala ko talaga ay matatamaan ko siya. Ngunit saktong-sakto, nakalipad po siya bago ko siya tamaan. Mali, natamaan ko pala siya, pero paan na lang. Pero hindi naman yung nagdulot sa kanya ng kung ano. Nakalipad po siya ng papalayo. Ako naman, dali-dali ako nagmaneho. Hanggang sa makarating ako sa may bangkulasi, doon sa medyo maraming tao. Lahat kami ng mga pasahero ko, hingal na hindi ko mawari kung ano. Takot na takot kaming lahat. Hanggang sa maya-maya, nagpasalamat silang lahat sa akin. Ako naman, hindi rin ako nakatugon dahil hindi ko talaga alam kung papaano ko nagawa ang bagay na yun. Nakauwi naman kaming lahat sa kanya-kanya naming mga bahay ng ligtas noon. At hindi na kami inatake pa ng nilalang na yun. Heto na po yung huli kong kwento. This time, wala po ako sa pamamasada nito. Pero
Jeepney pa rin po. Driver ako noon. May family outing kasi kami nito. Papunta kami ng Batangas. Bale, malaki kasi ang pamilya namin noon. 2 jeep ang ginamit. Sa akin, pati doon sa isang narentahan namin. Ganon kalaki ang pamilya namin. May mga nagkotse pa, may mga nagmotor din. Birthday kasi ng lolo namin noon. 80th birthday, kaya kailangan kompleto kaming lahat. By the way, asawa ko na nga po pala nito yung dati kong pasahero at may anak na rin kami na isa. Hindi ko lang matandaan kung anong taon yun at ilang taon na ako. Basta, heto na. Batangas nga po ang napagkasunduan naming puntahan. Beach. Excited ang lahat. Masaya. Kaso, may nangyari pong hindi inaasahan. Nasa Batangas na po kami nito. Siguro mga 12:00 na po ata ng gabi nun. Ang plano kasi namin, almost 2 days kami dun. Biyahe kami ng madaling araw. Kinabukasan kami buong araw doon. Tapos matutulog pa kami ng isa. The morning after that night, uwian na namin. Ganoon kami katagal. Ang saya, di ba? Anyway, heto na nga. Nag-stop over nga po kami. Nagutom kasi ang karamihan sa amin. Nasa may Batangas na po kami nito. Hindi ko lang matandaan kung saan exact. Kumain kami noon ng Lomi Batangas. Ako po, isa sa mga naunang natapos. Nagyosi muna ko noon sa labas. Kasama ko doon yung isa kong pinsan at tito. Nagyosi rin po sila. Bali, overlooking po yun. Nasa mataas kasi kami na parte. Nang maya-maya po, laking gulat na lang namin nang bigla kaming masilaw. As in literal na silaw. Napakalakas po na liwanag noon. Ngunit ang nakakapagtaka, wala naman kaming nadinig na pagsabog o kung ano. Pagka wala po ng malakas na liwanag, nagkatinginan kaming tatlo. At sa kabilang banda, doon sa may kabilang kalsada, meron kaming nakitang 3 nilalang. Ipapaliwanag ko sa inyo kung anong itsura nila. Siguro po yung height nila ay 1 metro. Tapos ang papayat po nila, kulay brown po ang balat. May mga mahaba pong kamay at paa, pero yung katawan parang bote lang po ng coke. Yung mukha naman po nila. Paano ba to? Kilala niyo po ba si Squidward doon sa may SpongeBob? Ganoon na ganoon, pero yung mata po parang sa alimango, yung mahaba. Ganon. Hindi kami pwedeng magkamali noon. Hindi ko rin pwedeng sabihin na malikmata ako at hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yun kasi napaso ako ng sigarilyong hawak ko kasi talagang natulala kami. Yung 3 nilalang na yun, naglalakad sa kabila, nakatingin din sa aming 3. Wala silang pakialam kung nakita ba nila kami o nakita namin sila. Basta tuloy-tuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa maya-maya nawala na lang po sila sa paningin namin. Kaming 3, nakatulala lang po sa kanila. Nakabuka ang bibig, hindi makapaniwala. Pucha, nakita niyo ba yun? Ano yun? Tangina, alien yata yun eh. Ako, hindi talaga makapagsalita. Hindi ko alam kung tama ba ang nakita ko. Alien? Totoo ba sila? Kung sa bagay, nakakita na nga ako ng multo eh. Nakaranas na rin ng aswang. Magugulat pa ba ako sa alien? Yung karanasan na yun, pinili namin na wag na lang ikwento sa iba. Dahil baka mamaya, pagkaamalan pa kaming adik. Buti na lang talaga, may channel po na ganito. Mga open-minded. Anyway, natuloy naman po ang outing namin na iyon. Hindi naman kami nagkaproblema. Masayang natapos. At nakauwi rin po kami ng ligtas sa mga bahay po namin. Yun na po yung mga kakaibang karanasan ko noong jeepney driver pa ako. Nakakaloka, di ba? Anyway, ang isusunod ka naman pong karanasan ay yung mga nangyaring kakaiba noong nagsimula na nga kami ng misis ko sa negosyong sari-sari store / grocery store. Hayaan nyo, susunod po yan. Pangako po. Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Ako po ulit si Empoy. Maraming salamat po.